Record. Guys, good morning. Tapos, yun. Kahapon, buong araw guys, hindi talaga ako nag-trade. Kasi may mga inaantay ako mga setups. Yun. Ang nangyari, sa gold naman guys, lumipad siya. Kumbaga, nasunod yung 1 week natin na analysis. Pero sa 1 day time frame kasi, nakakita tayo dito ng 1, 2, 3. Pero okay lang kasi anong nangyari? Oh, wait lang, wait lang. Oo. Hindi pala to solid talaga yung mga ganito. Yung mga ganito lang, oh. Iba pa rin talaga yung may swing na maayos. Kaya ino-note ko yan, next time, alam na natin yung gagawin. Yung parang ganitong swing talaga, oh. Ito kasi panandalian lang eh. Ayan, oh, parang ganun lang. Yan. Pero still, panalo pa rin guys yung higher time frame talaga. Sa 1 week. Yan, 1 week time frame. Ito. Yan, yung mga ganitong swing talaga. Ito kasi parang pinilit lang eh. Kaya next time, alam na natin. Tsaka guys, ganito guys ha. Mamaya baka ganito yung mindset nyo ha. Oh, lumipad na si Gold. Grabe yung paglipad ni Gold. Yan, wag kang manghinayang doon kasi kumbaga ang daming trade sa forex. Ang dami mo pwedeng i-trade. And kung lumipad man yan, hayaan nyo lang. Useless kasi guys yung paglipad niyan kung wala ka namang trading plan diyan. Kunwari, wala yan sa plano mo tapos lumipad siya. Hayaan nyo lang lumipad siya. Kahit ano pa diyan, kumbaga ano kasi yan guys, pang newbies mindset. Yan, tanggalin nyo na yan guys ha. Pag newbies mindset ka, oh lumipad si Bitcoin. Sayang, di ako nakasabay. Parang ganun. Guys, wala nakakaalam kung lilipad siya o hindi. Ang importante doon, kung may trading plan ka, i-trade mo yun. Useless yung paglipad ni ganito, 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 ganyan. Yung pinakasikat na pair. Useless lahat yan guys. Kung wala ka namang trading plan dyan. Ang pinaka, ang pinaka hindi mo dapat gawin is yung mag-trade sa trading plan mo. Yung hindi pagsunod sa trading plan mo. Yun yung pinaka-importanting mas i-focus natin. Okay, yung yung pag-trade at pagsunod sa trading plan. Hindi yung tipong lumipad to, nanghihinayang ka. Lumipad, bumagsak yan na malaki, nanghihinayang tayo. Useless lahat yan guys kung wala ka namang trading plan dyan. Okay, ano yan guys, pang beginners mindset yan. Sana huwag kayong ma-offend guys ha, yun kasi yung reality lang. Kaya yung mga yung mga trader talaga na wala yang pakialam kung sino pa yung lumipad diyan or bumagsak or ano man yung mangyari. Ang focus lang nila is trading plan. Kung may plano ka diyan, sabay ka, entry ka. Pero kung wala ka namang plano, tapos naki-join ka lang sa hype, useless. Next time matatalo ka pa rin ni market. Kahit sumabay ka pa sa pinaka-idol natin sa Bitcoin, ganito ganyan, or gold, or sa Euro GBP, guys, useless lahat yan. Kung wala naman sa plano mo yan. Kumbaga naki-ride on ka lang sa hype. Yan. Eh, paano pag bumagsak yan? Wala rin. Okay, clear yan guys ha. Basta pag may plan ka, entryhan mo. Pag wala, dead ma. Ano kasi yan guys, may kinalaman kasi yan sa psychology. Once kasi na nangihinayang ka sa isang bagay, tapos wala ka naman sa plano, baka next time, ma-hype ka. Next time, makikiride on ka ulit. Parang ma-adapt natin sa mindset natin na normal lang pala yung ganito. Pwede pala yung ganito lagi. Makikiride ako, ganito, ganyan. Yun. Wala sa plano. Pag ginawa mo na isang beses, uulitin mo ulit ng pangalawa, pangatlo. Wala na. Sira na yung trading psychology mo. Sasabihin natin, no ba yun, coach, nasunugan na naman ako. Kaya guys, ito yung pinaka-mindset dyan. Okay, sige, magte-trade ako ngayon ng gold. Yung pinaka-paborito mong pair, okay, wait. May trading pa, may ano ba ako diyan? Pasok ba yan sa trading plan ko? Wait, tingnan natin 'to. Oh, okay, wala namang ano. Katulad ngayon, ito guys, live. Live to live. Coach, anong position mo sa gold? Okay, pagtingin ko, wala akong setups. Wala. Hindi ako magte-trade. Ganun lang kasimple guys, ganun lang kasimple. Ay kaso coach, palipad ng palipad eh. Hayaan natin siya lumipad. Kasi market yan eh. Pwede naman yan bumagsak. Kasi guys, laging tatandaan yung market nandyan lang yan. Yung pinasa ko kahapon sa inyo na video, yun sobrang ganda na explanation yun kasi nag-explain doon mga milyonaryo na. Grabe na yung mga income.
Kaya yun yung susundan natin. Okay, sa mga trading plan. Pero guys, wag niyo akong ano guys, ma-misinterpret. Pero kung may trading plan ka diyan, sundan mo. Yun lang naman doon. Yun lang naman yung pinaka ano doon. Bottom line. Sa gold guys, wala ano pa rin. Panalo pa rin yung bullish kasi sa 1 week meron tayong confirmation diyan. Pero syempre may FOMO lang sa 1 day time frame. Ito yung 1, 2, 3 natin. Pero next time alam na natin na pag ganito lang, pangit. Mas maganda talaga yung may swing talaga. Okay. Tapos yung ano guys, alam niyo ba bakit ako napa-close sa ano ko, sa ganito? Kasi na-FOMO ako diyan. Pero 'di ba yung lagi ko sinasabi last week pa, buy talaga tayo sa AUD CHF. Ito talaga yung pinaka-target ko, pinaka-high nito, tapos ito. Yan. Pero syempre, nung Monday, nag-cut ako dito banda, yung paglipad. Kasi gusto ko wala na munang position lahat. Gusto ko bagong position, tapos ano na. Kasi ito kasi yung dalawa na to, yung gold at saka IUD CHF, parang ano nakasell kasi ako sa gold, tapos dito nakabay. Kaya ilang beses kong sinasabi talaga, sabi ko parang ano to, parang sing talaga to. Sing sila ng galaw. Kaya yun, nag-cut lang ako para at least pag-aaralan ko kung same talaga sila ng galaw. Ngayon, napatunayan ko na may pagkahawig na sila. Pero okay lang. Importante ngayon yung bagong position. Oh my God, eto. Wait, siguro may events to. Grabe pala yung nangyari kagabi Kagabi yata to eh. Wait lang. Saan kaya yung pinaka-entry dito? Tanungin natin kung may setup. Okay, W. Okay. May action pala na nangyari Kailan ba to? Wait lang guys Wednesday. Ayun, NCD. May event pala 9 AM. Okay yan guys kung may mga event guys kasi para at least mabilis tayo makahanap ng setups. Yung iba kasi natatakot sa events Ako nga gusto ko nga lagi may events para at least mabilis gumalaw yung market. Ayun, NCD. Yan, wala tayo dyan. Kagabi kasi nag-analyze siguro ako mga 1 AM. NCD CAD naman. Okay, okay. Hindi lang ito nasunod sayang, pero okay lang. Finish na ako dito. Ay, oo nga, no. Putik. Lupit talaga. Ito yung pinaka-target ko, guys, sa sell position. Ito, guys, ito yung setup natin sa sell. Sana. Saan ba yun? Ito nga, guys. Gumana nga to, guys. Gumana. Na-hit lang talaga yung stop loss ko. Ito lang yung hindi ko nakita. Tapos, ito. Ito yung ano. Ito kasi, guys, itong area na to, ito yung sinasabi ko na may buy dito. Yan, may buy setup dyan. Yan. Ano yan, guys? Support yan dati. Ito, pakita ko sa inyo yung replay. And pwede ka dito mag-buy. Pero hanapin mo yung confirmation sa 1 hour time frame. Yan, dito. Yan, hanapin mo sa dyan. Pag lumagpas sa dyan, pwede ka mag-buy. Kaso, hindi lumagpas, kaya bumagsak. Kaya yung, ano, yung support na to, or order block, or tinatawag na, yung support, tama, magiging resistance na to. At saka kahapon ko pa in-analyze, na may pattern siya guys, may pattern. Ito siya guys, continuation pattern. Ito, kaya naka-sell, ano tayo dyan, nag-sell bias, yung pinasa ko sa GC. Yan. Ito, yan guys. Tapos, ito, nag-breakout sa dyan. Continuation pattern yan guys to the downside. Tapos, meron ding 1, 2, 3 pattern. Tapos, itong pinagagawa ko, nakita nyo yung mga drawing na yan. Ito, yung imbalance na to, nagsisilbing resistance. Pader yan. Ito rin, pader. Tapos, ito rin, breaker block, dating resistance, and resistance din ngayon,
pader din. Tapos ito, pader din. Yung naging ano, basta guys, pag maraming pader, alam nyo na yun, sobrang mahirapan talaga dyan umangat yung price. Ito yung pinakalas na pader guys, yung support natin, ginawa ng resistance. Yun. Kaya nung nag-pullback dito, gusto ko talaga sanang pasukan. Kaso ang gagawin ko sana, ito, sabi ko, pwede to, pwede mag-entry dito kasi breaker block to eh. Support naging resistance. Tapos, ito yung tinitingnan ko, ito. Possible baka bumalik dito. Kasi hindi pa natatouch oh. Yan. Ang plano ko sana, dito banda sana. Kasi dito, pwede rin sana. Kaso, kahapon, ang dami namin ginawa kasi may mga dumating na stocks. Ginawa ko, hindi na lang ako magti-trade. Sabi ko, pagising ko, pag pumunta dito yung price, yan, maghanap ako siya ng confirmation siguro or pwede nang i-trade. Ito guys, di ba nakita nyo may confirmation na ito, valid breakout to, di ba? Itong line na to. Yan. Yung isang confirmation pa dyan, muna natin. Guys, yung isang confirmation pa din guys, pag pumunta dito, pwede kang pumunta pa sa 1 hour time frame ulit. Tapos maghanap ka pa ng isang ano. Ito yung mga taong ano naninigurado talaga. Punta ka sa 1 hour time frame or pwede ka na mag-entry kaagad. Coach, bakit? Kasi may confirmation na dito. Yan, may confirmation na. Kunwari, just in case lang pumunta dito ha, pwede kayo mag-entry dito. Yan. Ito yung pinaka-target ko eh. Yan, pwede. Pero dito, pwede rin eh, kasi breaker block kasi ito eh. Pader kasi yan guys, lahat kahit saan. Hindi natin alam kung saan pupunta. Depende na lang guys sa rules na sasabihin mo sa sarili mo. Na pag pumunta dito, ito yung plano ko, dito ako mag-i-entry. Yan, panindigan mo na lang. Ang daming pader dyan guys, kaya sell na tayo dyan eh. Tinanggal niya na yung buy eh. Ito kasi yung pinaka-last na buy natin eh, buy option. Pero nag-breaks. Kaya yun, bumagsak talaga siya. Yan. Ito yung pinaka ano niya, ito. Yung pinaka last na low. Yan. Kaya possible ma-break yan. Or pwedeng ganito. Wait lang. Ito kasi yung pinaka last na ano eh. Tingnan natin. Ay, oo, okay lang pala. Ito kasi yung pinaka last na swing eh. Hindi ko pwedeng gawin to yung ganito eh. Pwede rin sana to eh. Ito. Kaso may swing kasi. Yan, pwedeng ganito. Yan, pwede guys hanggang dito. Siguro pwedeng ganyan na lang yan. Tapos, or pwedeng ganito guys. Ito yung pinaka last na swing niya eh. Para panigurado lang to, panigurado. Yan, pwede kayo mag-TP. Actually guys, dito na, pwede na kayo mag-TP kung nakasell ka dyan. Guys, na intindihan nyo ba guys yung power ng holding? Yan yung pinakamahirap kasi guys na decision. Kunwari, dito ka nag-entry. Dito kasi guys yung pinaka-entry point talaga natin. Itong line na to. Nung nag-zoom tayo ng Monday, ito yun. Ito yung inaano ko eh. Ito yung kino-compute ko na sana eh, habang nag-uumpisa tayo. Yan. Dito banda. Imagine mo pag naka-hold ka no, tapos hanggang dito. Kaya guys, iba guys, pag yung tipong yung trades mo, dalawa lang, isa, mas nakaka-focus ka, mas naalagaan mo yan. Mas maayos guys na psychology. Kasi pag just in case na mag-reverse yung market, nakikita mo kasi guys yung itsura ng trades mo, kulay pula, isa lang or dalawa. Okay lang, ganun, isa o dalawa. O isa lang. Di ba maayos? Pero guys, try mo damihan yung trades mo. Kung blue lahat, over excitement. Pag blue lahat, kunwari, meron kang 8 trades. Meron kang nakikitang position dyan na marami. Okay yan pag blue lahat. Pero kasi, ang side effect kasi niyan, once kasi na makita mo lahat yan sa psychology, na mag-reverse yung market, puro pula lahat, grabe guys, yung katakot-takot na mararamdaman mo niyan. Wala na, sila na yung plano mo ulit. Kaya guys, lahat guys psychology, kaya ingatan nyo lang. Breaker block, ito yung support. Breaker block ito. Ito guys, kunwari, support to, support.
Pag na-hit niya yan, nalagpasan niya yan, yung support magiging resistance. Yung dating support nagiging resistance or yung resistance naging dating support. Yan. Ang tawag diyan breaker block. Wala, in short, pinalitan lang yung support kasi resistance na siya eh. Ganun lang. Dami kasing arte guys, yung ano talaga, daming may ICT concept, may SMC concept. Pero kung tutuusin yan sa price action, support and resistance lang. Tapos supply and demand, yan, okay din. Okay, sana nasagot ko ah. Yun yung breaker block. Yun yung dating resistance na naging support. Or yan yung naging support na naging resistance. Parang ganito oh, ito. Yan, kunwari, ito yung price. Wait lang, ito na lang. Parang ganito. Yan, ito yung resistance. Kunwari, resistance to. Kaso yung price, biglang nag-reverse ng ganito. Yan, biglang naging ganito. Ang tawag na dito, hindi na resistance, support na yan. Perfect time to buy na yan. Pwede ka na mag-buy sa mga area na yan, mga ganun. Yan yung breaker block. Ang mitigation block naman, ito yung nasa gitna ng W or M. Okay, sana nasagot ko yun. Sige guys, ano tayo? Live tayo ng ano. Maghanap ako ng entry kasi yun, mamaya kasi puro family day naman. Okay. Sige, lahat yan, lahat. Paano ba tanggalin to? Okay, yan na lang. Ayun. Okay. Tapos, okay. Ayan, okay na. Dito tayo mag-umpisa sa ano, ODCAD. Hanap tayo ng entry. Ito uptrend talaga to eh. Wala pa to, wala pa to. Ito guys, CAD JPY. Ito pala, buti na lang. Ito na topic ko talaga to. Guys, kahapon ko pa talaga to eh. Naalala nyo guys yung ano, yung sinasabi ko na huwag kayong magti-trade pag may mga butal-butal. Yung ano, yung reason bakit tayo na-hit yung stop loss, yung fake out, ito yun. Sabi ko, effective talaga. Guys, tingnan nyo to guys ha. Pakita ko sa inyo. Ito, ano talaga eh, kasi wala lang kasi sa plan natin. Pero at least, yung sinasabi ko sa inyo na ano, na mga fake out, pag makita mo talaga to, wag ka talaga magti-trade, wag ka talaga mag-i-entry. Pwede nga mag-bias kaya ng ano, kunwari nakita mong valid, feeling mo valid ano, valid change of character to ano, upside. Magbabay ka. Pwede nga i-sell mo eh, kaso wag na. Kasi wala kasi sa plano natin 'yan. Pero gusto ko lang ipakita guys kung gaano kalupit yung ano natin, yung tinatawag na fake out. Yan, ito, 'di ba guys, may 1 2 3 tayo. Sa ganitong klaseng setup, may 1 2 3 tayo. Ang hahanapin natin is buy position dito banda. Dito guys ha, dito. Yan. Ngayon, punta tayo sa 1 hour time frame. Tingnan natin kung may entry. Coach, tingnan natin kung may entry ha. 1 2 3 4. Alam nyo ba guys, nakita ko pa lang to. Halo-halo, walang momentum guys, 'di ba? Nakita nyo? May halo guys, so dapat ang goal natin makahanap ng first leg na ano, consistent, dapat bullish lahat. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo may halo. Yan. Kaya sabi ko, babagsak to. Baka mamaya ma-fake out na naman dito. Hindi, babagsak, sell ako diyan. Yung sa utak ko lang sa utak ko lang. Tingnan mo kung anong nangyari. Hindi talaga siya lumipad.
O, di ba pang fake out lang? Pero tingnan natin sa 15 minutes. Sa 15 minutes pwede. Kaso guys, actually guys, pwede sa 15 minutes kasi. Pero hindi ko talaga trip yung 15 minutes na. So 1 hour lang talaga ako. Kaya pag ganito, hindi ko na trade. Pero try natin tingnan kung sa 15 minutes meron. Ito, consistent. Oh, 1, 2, 3. Tapos bumagsak. Okay. Tingnan natin. Kung sa 15 minutes oo, valid kayo sa 15 minutes. Tapos syempre, yung entry mo dyan, dito banda, or sa imbalance. Yan, imbalance. Stop loss, take profit, 1:2, pwede. Pwede guys, pwede pala. Pero guys, pag usapang 1 hour time frame, wala kasi guys. Wala talaga siya sa 1 hour time frame. Kaya sabi ko, babagsak talaga to. Yun. Ngayon kasi guys, ang 15 minutes kasi, yan yung mga trade ko minsan na ano lang 1%, 2%. Pero sa ano ko kasi, sa live account ko kasi, nagtitrade ako ngayon ng ano 6% to 5%. Kaya ang hahanapin ko talaga doon, yung solid talaga na A+ setups. Kaya hindi ako basta-basta nag-entry lang kasi gusto ko talaga yung yung bawat ano ko, yung tipong gusto ko mabigay yung 100% ko na kaalaman sa ganong klaseng setups. Hindi yung parang minadali ko lang, ganun. Gusto ko lahat ng ano ko ng favor ko, lahat ng sa trading plan masunod. Yun talaga guys yung hinahanap kong focus. At syempre kasi nagpa 5% ako diyan eh. Saan tayo? Dito. Yan, hanap tayo dito. Ito guys, so Euro NCD. Yan, walang change of character na naganap. Yan, ito, dapat malagpasan niya to eh. Ito, yan. Dapat malagpasan niya yan. Kung nalagpasan niya sana yan, kasi nakamomentum mo, 1, 2, 3. So, coach, saan yung setup natin dyan? Ito guys, pwede ito guys maging setup oh. Ito oh, ito yung pwede natin maging setup. M yan eh, counter trend. Yan, pwede tayo mag-buy dyan. Dito banda. Tapos, ito yung confirmation. Ito. Pag nilagpasan to, candle close above, yan, pwede ka na mag-buy. Kaso yung nangyari, hindi siya lumagpas, kaya tapos nagka-news, biglang bumagsak. Pero sana kung nalagpasan niya lang sana to, ito, kung lumagpas sa dyan, guys, lilipad yan. Kaso hindi siya lumipad, hindi niya nilagpasan, kaya bumagsak na lang siya. Ito, wait lang. Ito naman guys, ay euro, ito. Meron siyang M, tapos ganyan. Saan ba yung confirmation dyan, coach? Wala confirmation dyan maayos. Lalo na may butal na ganito. Oh. Take out na naman sana. Nako, buti na lang. Parang hindi yata ako magti-trade ngayon ah. Ito guys, oh, ito pa. Ito pa sa... Ito guys, oh, ito yung gusto ko pang ipakita. Yan, di ba? Buy set up sa Euro GBP. Bakit coach may buy set up tayo? Kasi may nakita akong M dyan. Ito. Yan. Pag may M, ang tawag dyan counter trend strategy yung gagawin natin. Okay, counter trend guys ha. Dito banda, maghahanap ako ng entry for buy. Yung maayos na change of character. Yan yung tinuro ko guys, yan. Ngayon, binigyan tayo ng ganito. Halo-halo ulit. 1, 2, 3. Halo-halo. Walang momentum na solid. Hindi ko pwedeng maganito oh. Hindi ko pwedeng maganyan kasi halo-halo. O diba guys, anong mangyayari pag halo-halo? Guys, ito nag-breakout. Nag-breakout ko no.
Pero tingnan nyo, halo-halo ulit. O, di ba, bawal sa atin yan, hindi tayo mag-i-entry dyan. Kung mas okay nga kung mag-sell ka dyan eh. Pero wag nyo nang gagayahin. Baka mamaya sumablay kayo dyan. Wala sa plan. Pero dito guys, wag kayong magbabay. Okay, ito guys, so nag-breakout kunwari at least 2 candles. Pero guys, sablay yung momentum natin. Kaya ang ending, bumagsak. Kaya minsan napaisip ako eh, sabi ko, sige, yung mga invalid na alam ko, pag may nakita ko tong invalid, edi i-reverse ko, imbis na buy yung hahanapin ko, dahil binigyan tayo ng buy setup dito, tapos invalid to, what if mag-sell ako? I-sell ko na lang kasi pasok naman sa trading plan, tapos ito, aantayin ko na magkaroon dito ng candle close na ano na bearish. TP, tapos ganun. Pero guys, hindi ko gagawin muna 'yon kasi wala talaga siya guys sa plano natin. Pang long term kasi guys yung pinaplano ko na ano eh, pang swing trade. Pero ito guys, pag-aralan nyo guys ha, pwede nyo pag-aralan to kasi malaking win rate din to. Yung tipong naghahanap ka ng buy, tapos bibigyan ka ng change of character na invalid. Yan, i-reverse mo guys yung position mo, i-sell mo. Yan, pwede mo guys i-practice sa demo. Pero sa akin hindi ko siya gagawin muna, hindi ko talaga siya i-trade ng ganito. Kasi wala yan sa plano natin. Practicein nyo lang guys, pwede nyo i-practice kung effective sa'yo, yun, pwede. Pero ako kasi focus pa rin yun sa ano, sa pattern natin. Guys, dito, yan, pwede pa to guys. Pwede tayo dito guys maghanap. Ito, 2 candles. Okay. Kasong liit ng candle, gusto ko sana mas malaki pa eh. Yung tipong pag nilagpasan niya to, 2 candles. Wait lang ah. Okay. 1, 2, 3 sana kaso parang ayaw talaga. Ito guys, so baka bigyan tayo ng ganito. Yan, baka bigyan tayo ng ganyan. Pero may FOMO pa rin ako na nararamdaman. Kaya hindi ko muna to, bibitawan ko muna to guys yung Euro GBP. Ewan ko guys, basta may ganun eh. Alam mo yung tipong may pakiramdam ka na siguro saan ko nakukuha to. Hindi ko talaga magigets guys eh. Basta siguro sa meditation guys. At saka sa sobrang meditation mo lagi, araw-araw, basta may mga ganung pakiramdam na may setup talaga guys na hindi ko talaga feel. Tapos nagugulat ako, "Uy, buti nga no, hindi ako nag-entry dyan." Parang ganun. Pero meron kasing setup guys na pagtingin mo, sobrang maganda talaga. Yun talaga yung hinahanap ko na inaabangan ko. Yung tipong walang question na. The light shines. Ito, bumagsak. Ayun, ayun. Kaso pangit. Six minutes. One, two. Okay. Ito guys, so guys, nasusundan ko yung downtrend eh. Ito guys, okay to. Parang katulad nito. Ito yung downtrend. One, two.
Ito medyo may FOMO kasi isa lang, dapat dalawa. Wait lang, may FOMO dito ng konti ah. Or sa 1 hour time frame. Alam niyo ba guys, bakit ano to, hindi to nirespeto? Kasi, hindi kasi to guys momentum na sunod-sunod. Yung ganitong swing oh. Gusto ko sana at least may dalawang candle na magkasunod. Pero ito kasi guys, hindi siya magkasunod. Tingnan nyo, oh. Halo-halo siya tapos biglang may bullish dito tapos ganyan. Kaya ang ending na break siya. Isa din yan guys sa ano, pero pang advance na kasi mahirap i-explain eh. Basta guys, tandaan nyo guys ha, pag yung mga momentum niya halo-halo, halo-halo guys yung candles, ano yan, kumbaga hindi yan solid. Pwedeng ma-break yan. Pero pag binigyan tayo ng ano talaga ng swing na maayos, yun. Gusto ko sana may ganito eh, ano, parang gano'n no. Gagamitan natin ng Fibonacci. Sige, tingin tayo sa 1 day para sigurado. So 1 day uptrend. Okay, uptrend. Pero 1, 2, 3. So 1 week uptrend. Sige, pass muna ako dito. Pass muna. Uptrend siya yung sindikad. Uptrend. Tapos, binigyan tayo ng ganito. Okay, wala na. Wala pang setup. Possible dito guys, magkakaroon dito ng pullback. Kasi merong pader dito guys, oh. Magkakaroon yan guys ng pullback. Yan, dito banda. Siguro, maghahanap ako dito guys ng sell setup. Kasi may pader dito guys, oh. Yan, pader yan. Pader yan natin yan sa 1 day time frame. Kaya dito, maganda dito guys, maghanap ng setup. Siguro, anong setup ba? Yun, yung pinasa ko guys, yung A+ setups natin. Yan, pag may nag-form dyan ng kung ano-ano, kunwari, nag-form sa dyan ng M. Yan, tapos nagkaroon dito ng ganito, ganito. Yan, maganda yan guys. Pero matagal-tagal lang. Yan, doon siguro ako mag-ano. Wala guys, darating yung time kasi guys, pag sobrang tagal mo na, pag sobrang disiplinado ka na, ang hahanapin mo lang talaga yung setup, yung tipong, yung, anong tawag dito, yung A+ setups talaga na hinahanap mo. Yung hindi ka na basta-basta na hype ng market. Kumbaga, deadma ka na guys kung anong nangyayari dyan sa market. Basta ang goal mo lang, maghanap talaga ng trading plan mo, maghanap ng setups na base sa trading plan.
Pero guys, pag yung may attitude ka pa na everyday, parang gustong-gusto mo talaga mag-trade. Yan. Kontrolin nyo yan guys, ha? Kontrolin nyo yan kasi pwede kayong maano dyan. Delikado yan. Delikado yung ganyang attitude pa. Yan, pang beginners yan guys, pang beginners. Oo, yung tipong pero pag nakokontrol mo na, yung tipong ganun, yan. Ang maganda dyan, nag-i-evolve na yung ano mo. Yan dito, buy set up pala tayo dito guys. Wala pa ako masyadong nakitang confirmation dyan. Ito sana guys, so kung na-break sana to, pwede. Ito. Kaso wala hindi na-break, tingnan nyo guys, bumagsak lang. Tandaan nyo guys, yung confirmation natin, kapag hindi siya na-break, opposite yung mangyayari dyan. Lalo na pag may news.